dalawang kabila lang na siya. Meron yung okay. Kaanyaya sa pagtuturi, nagtipon tayo para sa ikatlong linggo ng pagdatal. Tinatawag itong Gaudete. Gaudete Sunday, na ibig sabihin sa salitang Ingles ay rejoice o sa ating wika, magalak. Mula ito sa kandila, ang sisilihan sa ating Advent breath bilang magalak na pakikiisa natin sa nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngayon at maging sa lahat ng araw, inaanyayahan tayo upang maging magalak anuman ang ating kalalagyan na mahahawak sa sinasabing ito ng isang propeta kahit hindi mamunga ang mga puno ng higos, ubas o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukid, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoon Diyos ang nagliligtas sa akin. Rejoice in the Lord.
sumasamba sa iyo na nagkaloob sa amin ng pagkakataong magtipon upang magbulay sa iyong mga salita. Sa iyo namin itinatalaga ang aming pagtitipon sa mga oras na ito. Punuin ang kagalakan ang aming mga puso at hamunin kami patuloy na bigyan ng malalim ng kahulugan ang aming pagsamba at pananampalataya sa iyo. Sa iyo, sa pamamagitan ng aming pagiging kapwa, kapatid, at kaibigan sa kapwa namin nilalang. Ang mga tao, lalo na ang mga nakikipamayan sa amin upang sila magmahal namin sa buhay na nasa ibang bansa ay gayon din ang kanilang maranasan. Samahan kami at pangunahan ng Espiritong Banal sa aming pagsama-sama. Amen. Amen.
ng paghihirap. Pagkasyon, maaaring maranasan ang kagalakan at kaaluan sapagkat muli darating ang gaano man kalukulan at kapangalawan ang hatid ng mga kayanan. Nakalagay ang hatid ng ating lipunan at mundo. Tuwing man ang kahirapan may mga buhay na mawawala sa ating kalagitnaan, gawin natin aspirasyon ng simbolo dito. Laging pamahawal. Purihin siya ay siya inyong kawitan. Inyong bayan ng hirang, siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang bayan niyang pangalan. Ang kanyang galit ito'y manandalian, ngunit pagkabarong buhay ang kanyang kawitan. Sa buong magdamag, yung amay kumaka, pagsapit na umaga, kapalit ay ganang amin. Ating umpisan ngayon ang madalas nating pagpili sa maling daan na humahantong sa kasilaan, kalungkutan at pag-isa. Alalahanin natin ang sinabi ng Apostol Pablo, magalak kayong lagi, manalangin kayong walang pati. Ang araw kami mag-aalap, pagpatuloy namin nasasaksihan ang pagpatutunong kalagayan ng marami nating mga kapatid at kawalan ng biktima ng kapakapuso, ang diskriminasyon, pamamalaan ng buhay sa ibayong dagat. Hindi ningit sa atin ang kanilang mga kalungkutan at pangungulila, ang hirap na dinaranas sa pakikitungo sa ibang lahi. At sa nikain ng bigang ni pamilya para lamang makaunawa at maintindihan. Ang ilan ay naiigit sa magulong kalagayan dulot ng giyera at kahirapan. Paano tayo magagalak sa mga ganitong sitwasyon? Hilingin natin sa Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan ng kanyang biyaya, napatawarin tayo sa anumang pagkukulang natin, naalalahanin at isama sa ating mga panalangin ang mga migranteng Pilipino. Kasama na ang mga pagkakasala na ating nagawa laban sa Kanya, sa ating mga sarili at kapwa. Tayo po lahat, Panginoon, sa pusong tapat sa aking itayin, bigyan mo, O Diyos, ang bagong landarin. Sa iyong harapan, O Panginoon, iyong banal na Espiritu ay pagaling. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako iyong tapat. Kung magagaling na, hindi ko tutukas sa iyo, gumamit ang kasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo ako kapagsalita ka, at pupurihin ka sa kanyang banal. Hindi mo nagayos sa mga handog, hindi ka naliluwag sa hayos sinusunod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pagpapagpuso, mapagtapat. Amen. Alam po tayo natin sa sandali ng matahimik na pananalangin. Kilapit po natin sa Diyos ang ating mga nagawa ko na Panginoon. Oh
mga kaaway. Kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo. O napakabuti ng Diyos. Dahil sa Kanya at sa pamamagitan niya tayo ay pinatawad. Tayo tinanggap at nangaligtas. Sumangatin ang kagalakan at kapayapaan at ibahagi natin ito sa isa't isa. Tayo tulad ito ngayon, mga kamayan at pagkawalan. Pwede pa natin na this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Because rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, 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 and say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Napabunatin ang Panginoon. Mayroon pa ng tubig. Magandang umaga po sa ating lahat at konting araw na lang po, Pasko na. At bago po ang lahat, tayo po ay ating awitan ng mga December celebrant. Ayan. Darating na bukas. Birthday, celebrate. No, wala. Anyway, mamayang ano po hapon, sa ganap na alas 2 ng hapon ay gaganapin po ang Children's Christmas Party ng mga bata. Ayan. Ayan po, dito po sa ating sanctuary. At nagpapasalamat po kami sa mga nagpaabot ng tulong para po makapagbigay ng munting regalo sa mga bata. At yung mga may nais pa po humabol para po sa mga sa pagkaila at pang-prize or ano man yung gusto niyo pong ibigay sa mga bata, ay makipag-ugnayan lamang po kay Sister Joy bilang CN at kahit po sa SIA, kasi nagtutulong-tulong po kami para sa celebration mamaya ng mga bata. At sa darating po na December 22, ay ang ating congregation of Christmas party. So, taon-taon po atin po itong ginagawa. Pero this time, we will have a twist kasi
t-shirt natin ng UCCP dito Pasay. Pero kung wala po tayong t-shirt na na-avail, kung ano na lang po yung kulay ng damit na yun. Ang alam ko po, ang kababaihan ay violet, ang kalalakihan ay pula, ang kabataan ng CYF ay yellow, ang siya ay pink. So, ang mga kabataan po meron din sila something parang green and mint green. So, kung ano po yung kulay, kung wala po tayong t-shirt na yun, ay pwede na lang po natin sundin yung ating kulay na meron tayo for CRO. So, yung twist na sinasabi natin, we will still do yung patless, kada family. So, mag-release po si Ate Joy ng question ulit sa ating group chat kung ano po yung mga nadalhin per family para hindi ulit magkakaparehas. Pero this time, we will also encourage, may mga representative po, kada CROs na dapat, meron din po kayo, i-present na pagkain. So, kung kayo, mag-isip po kayo, halimbawa kababaihan, ano yung i-represent nyo na pangkain na pang-Christmas, gano'n. Katulad, kasi ang CYF, ang mga kalalakihan. Tapos, meron po tayong exchange gift. Kung hindi naman po ito sa pilitan, kung sino po gustong sumali, ay nagkakalaghan po ng 200 pesos. So, hindi po sa pilitan ito, pero kung gusto nyo pong sumali, ay pwede naman po, pero worth 200 pesos po. Tapos, magkahanap po ng kada CROs ng presentation. Ate Jazz, may kalimutan pa ba ako? Okay na. So, tawagin ko na lang po yung chairman ng Christmas kantata para po sa nangyari. Good morning. Talagang nakuya namin kami ng mga boss. Sa practice at sa actual na presentation natin. Kagabi. Maraming salamat po sa mga dumalo kagabi sa ating presentation. Naging napakasaya po ang ating pong Christmas kantata kagabi. Bagamat hindi po lahat ay understand na hindi nakarating. Ngunit marami rin naman po, halos mapuno rin po ang ating mga upuan. At meron po tayong mga dating mga kasamahan na dumating, katulad po ni Pastor Diyos, si Mami, si Joshua, na dating mga kasama natin dito sa iglesia, si Jairus, talaga pong kahit na po pagod, kahit na po masasakit na yung mga paa, kanina po nagpahid na ako ng mga. Alam niyo naman, no, ang mga senior citizen, pag tumagal na sa iyo ay nahihirapan na rin. Sa tulong at awa ng Panginoon, ito pa rin tayo. Pagkamatigil na natin nakikita yung mga iba, yung aking pong mahal na sister ay bumagsak na rin. Wala na si Ate Lynn, habi na hindi daw siya makakasimba. At kasama pa yung puyat na kanyang naranasan dahil yung kapitbahay nila nag-birthday, nag-Christmas party, ang ingay-ingay hanggang madaling araw, hindi sila nakatulog. Well, hindi ko po alam kung ano yung bilang ng dumalo kagabi. Ngunit nagpapasalamat po ako. Ang buong choir, sa presensya ng bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin, at doon sa mga nag-patronize ng ating mga tickets. By the way, meron pa po hindi nakakabayan. I welcome po ang ating Board of Deacons na tanggapin ang ating tulong. Kung wala pong ticket, kung hindi po makakabayan, ay pwede po naman donation. Kasi ay malaking tulong po ang ating pong kikitain sa kantata na ito upang maipagpatuloy natin ang ministeryo, pagpapatupad ng ating mga program ministry ng Iglesia. Doon po
nakita yung ating altar kahapon, sanctuary kahapon, bloom po siya. Meron pa po natira mga decor, ayan, nakikita po natin sa itaas. Maraming salamat po kay kapatid ni Jazz na siyang punong abala sa pagde-decor na yan at sa mga tumulong sa atin. Napasalamatan na rin natin nila Kuya Rudy na nagpahiram sa atin ng tela para maging maganda yung ating sanctuary, yung ating background kagabi. At mga ilaw-ilaw, sana hindi kayo nakarating, panoorin na lang po natin. Yun pong AVP ay sana po maipalabas din natin na hindi po natin nakita dahil alam niyo naman ng mga performers, busy sa pag-change wardrobe na natin. Dalawang beses po kami nagpalit ng damit. So, yun pong ating pong financial status ng ating pong Christmas cantata. Yung kalalagayan po ay susunod po namin i-report sa inyo sapagkat ano pa kami na may collections pa kami at mga nag-liquidate pa ng mga nagiging gastusin. At pag magpupulong pa po kami ulit ang committee upang tignan yung mga flaws ng ating pong naging kantata. So madaling salita po ay ang ating pong iglesia na taon-taon ay nagsasagawa nito pero ito lang po yung first time na nagkaroon tayo ng fundraising ng Christmas cantata dito po sa ating iglesia. So pinapasalamatan namin kayo sa inyong tulong at doon sa nais pang tumulong ay welcome po kayo sa inyong pagtulong. So, sana po, hindi po yun ang magiging katapusan ng ating pagtulong sa ating iglesia, kundi ipagpatuloy pa po natin ang ating mga contribution sa iglesia, sa pagbibigay ng ating mga pledges and tithes at yung ating mga offerings. So, salamat po sa inyong lahat. Good morning. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning! Panapaman natin ang Panginoon sa umaga ito. Maghanap po tayo. Ang ikatong linggo po ay ating itinalaga bilang Migrants Sunday o OFW Sunday. At ating din po sinundihan kanina ang kandila ng kagalakan o Candle of Joy. So dapat po, masaya tayo mga kapatid. Hindi naman dyan. Ha? So kanina po ay ating narinig ang mga pasasalamat mula sa ating chairperson ng Christmas Cantata, ang ating kapatid na Loida. In fact, meron kang ilan na dapat din po natin pasalamatan. At kilala niyo na kung sino kayo. Basta lahat po kayo ay nagkaroon ng ambag at bahagi po sa gawain ito. Salamat sa Diyos dahil ang gawain niyon ay ating ipinakita ang buhay natin bilang isang komunidad. At ganun din po ay magpapasalamat din po tayo sa Panginoon dahil yung ating mga birthday celebrators, pero hindi natin nabati kanina. Ulitin niya ako natin. Yan po. Bukas, ang ating pong kapatid na Tom ay magdiriwang nagtaon na po. How yan? 57? Alam ko 7 eh. Sino ka po? Okay, si Pastor Joshua sa December 20. Okay, malapit-lapit na. Si Hannah Shai Mendoza. Anyway, next week na naman to, no? Si Aura May Apari sa 27, si Laika po sa 30, and ang kapatid na Joy sa December 30. Uwitan po natin sila ng maligayang bati. Maligayang bati sa iyong pagsilat, basta siyang mapala ng birthday to you, happy birthday to you, happy birthday,
Paalala po sa ating mga tagapagmuna next Sunday. Basahin na lang po ang ating nailagay po dito sa December 22 po, ikapat na linggo ng pagdadal. Ating po sisindihan ng kandila ng pag-ibig, a candle of love. At matapos po ito, in-announce ng aking kapatid na Thea ang ating congregational o annual congregational fellowship. Ang ating po patnugot ay ang kapatid na Peter sa Ilo. At ang ating tagapagsalita mula po sa ating CWA, sa katawan po ni L.M. Venus Enero. No? At ang magbabasa po ng ating litanya para sa Advent Week ay ang Moreno family. Okay? So reminder lang po sa ating mga tagapagmuna. Sa susunod week na po ito, sa darating na Biyernes, ay ating idadaos ng ating unang simbang gabi, December 20. Okay, paalala po this coming Friday, ang ating pong unang simbang gabi. Alas 7 po ng gabi, yung punto. Ang ating pong pagtugot, ang birthday boy, bukas, kapatid na Tom Tenero. At ang tagapagsalita po ang ating council chair, kapatid na Grace Ignacio. At ang snack in charge ng ating UCM. So, paki-finalize na lang po ng ating mga kalalakihan kung ano ang inyong iahapa. No? Pwede naman sopas. Bahala na kayo. No? So, reminder din po sa second night, ikalawang simbang gabi, December 21, alas 7 po ito ng gabi. Ang ating po patnugot, kapatid na Giselle Ignacio. At ang tagapagsalita po ang ating kapatid na Thea Teodosio. At ang snack in charge ang Sia. Okay? So reminder po sa ating UCM and Sia sa first 2 nights ng ating simbang gabi 2024. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at nawa po'y maging mabunga ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Yan po bang ating video kagabi pwede? Sige, next. Siguro sa simbang gabi na lang or next Sunday para makita rin po ng iba. Anyway, siguro po magiging available din naman yung highlights ng video ng ating concert. Pag yun po inaayos na ng ating tech team. Pero mula po sa inyong lingkod, ay pinapabot ko po ang taos-puso pasasalamat sa lahat po na nagkaroon ng bahagi sa Christmas kantata ng iglesia. So, sa mga dumalo rin po, malaking bagay din po ang inyong pag-suporta sa pamamagitan ng pagdalo. At sa lahat ng pamamaraan na inyong pinagdalo, ang inyong oras, ang inyong talento, ang inyong kakayanan. Papurihan po natin ng Panginoon. Pero paano natin yung Diyos? So, nawa po ay maging inspirasyon nito sa bawat isa na bahagi po ng ating paghahanda sa kapanganakan ng ating Panginoon. Kahapon po ang ating mga kalalakihan ay nagkaroon ng gawain dito sa Buena Vista. Pero hindi ko tayo nakadalo. Pero paalala lang po sa ating mga kababaihan, sa darating na Sabado, ang annual Christmas Fellowship sa UCCP Sabang. So, alas 8 po yan hanggang alas 12 ng tanghali. At meron silang dance presentation. So, paalala na lang po sa ating mga CWA. Okay? So, sama rin natin sila sa ating panalangin. Ganun din po sama natin sa ating panalangin ang UCCP Binakayan. Baka man hindi naman po sila yung naapektuhan, yung siguro mga almost 20 meters away from the church, nagkaroon po ng sunog. Mga araw, I think, ano po yun? Sunday or Monday, So, ang iglesia po natin doon ay naging pasamantalang evacuation center ng community. So, may mga ilang bagay po na kailangan nilang i-laro at tulino sa LGU upang mabigyan naman ng maayos na tulong yung ating mga kababayan. So, sana po ay maging mabunga yung kanilang magiging pag-uusap at makapag-ministeryo pa tayo ng higit sa ating mga kapitbahay doon na naapektuhan po ng sunog. Actually, nakapunta po ako kasi bahagi po ng komite na aking pinabibilangan niya sa ating konferensya ay nakita ko po yung sitwasyon doon sa Binakayan.
So, wala ko talaga natira sa kanila. No? 16 families po ang naapektuhan. 16, 1-6. So, ang ginagawa nila, pag araw, pupunta sila doon sa lugar nila, kumukuha, tinitingnan nila kung meron pang kalakal na pwede nilagta. So, sa gabi doon sila natutulog sa church. No? So, sana po ay ma-facilitate yung assistance doon. At yung ating naman po community ministries ng ating konferensya ay nagpaabot na rin ng tulong sa pamamagitan po ng mga relief goods. No? So, samahan natin sila sa ating mga pananalig. Okay po. So, mamayang hapon, muli po paalala sa ating mga bata, alas 2 po ng hapon ang Christmas Fellowship. No? So, open naman po ito para sa ating lahat. Sana po makadala rin yung iba, no? Para maging masaya po ang ating gawain. At next Sunday naman po ay yung ating Christmas Fellowship as congregation. Okay po? So, paalala po yung sa bawat isa. At kung meron po tayong pwedeng dalhin ng mga mapagsasaluhan ay mas maganda. Ang ating po prayer meeting sa darating na Miyerkules ay dito sa ating iglesia. No? Pero next week po, dahil Pasko, hindi muna tayo magdadaos ng prayer meeting. Ano po? So this coming Wednesday, dito po sa church ang ating prayer meeting. At ipopost nila po yung ating magiging mga tagapanguna for our prayer meeting. Okay po, meron pa ba tayong balita? Kung wala na po, tayong lahat ay tumayo sa pagbasa ng ating mga talata na mula po sa ating mga sulat. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Sophonias, ang Kabanata 3, talata 14 hanggang 20. Sinabi ni Zephanias, "Kayo mga mamamayan ng Israel, sumigaw kayo sa tuwa. Kayo mga mamamayan ng Sion, ang lungsod ng Jerusalem, umawit kayo at magalak ng buong puso, sapagkat hindi kayo parurusahan ng Panginoon. Papalayasin niya ang inyong mga kaaway. Kasama ninyo ang Panginoon, ang Hari ng Israel. Kaya wala nang kasawiang dapat ang katakutan. Sa araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga taga-Jerusalem, mga mamamayan ng Sion, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo, at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may gagalakan dahil sa inyo, gaya ng nagsasaya sa araw ng kapistahan. Sinabi pa ng Panginoon, ililigtas ko kayo sa kasawian para hindi na kayo malagay sa kahihiyan. Sa araw na iyon, parurusahan ko ang lahat ng umaapi sa inyo. Kayo ay parang mga tupang katilay at nangalat. Pero ililigtas ko kayo at titipurin muli. Inilagay ko kayo sa kahihiyan noon. Pero pararangalan ko kayo at gagawin kanyan sa buong mundo. Oo, titipurin ko kayo sa araw na iyon at papabalikin ko kayo sa inyong bansa. Paparangalan ko kayo at gagawin kanyan sa buong mundo. Mangyayari ito sa araw ng panunumbalik ko at inyong mabuting ko ang inyong mabuting kalagayan at makikita ninyo mismo ito. Ako, ang Panginoon, ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Kayo, O Diyos, ang aking tagapagligtas, magtiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbigay ng lakas sa akin, at kayo ang aking awit, kayo ang
kayo ng Panginoon. Tugon. Kayo, O Diyos, ang aming tagapagligtas. Nagtitiwala po ako sa inyo at hindi natatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kayo ang aking Panginoon. Kayo ang ligtas sa akin. Kung paano ang malamig na tubig ay nagbibigay kagalakan sa nauuhaw, kayo naman ay magagalak kapag iniligtas na kayo ng Panginoon. Tugon. Kayo, O Diyos, ang aming tagapagligtas. Nagtitiwala po ako sa inyo at hindi natatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kayo ang aking Panginoon. Kayo ang ligtas sa akin. Pagsapit ng araw na iyon, aawit kayo. Purihin ninyo ang Panginoon. Sambahin niyo siya. Sabihin niyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa. Sabihin niyo na karapat-dapat siyang purihin. Tugon. Kayo, O Diyos, ang aming tagapagligtas. Nagtitiwala po ako sa inyo at hindi natatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kayo ang aking awit. Kayo ang ligtas sa akin. Umawit kayo sa Panginoon dahil kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag niyo ito sa buong mundo. Tugon. Kayo, O Diyos, ang aming tagapagligtas. Nagtitiwala po ako sa inyo at hindi natatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kayo ang aking awit. Kayo ang ligtas sa akin. Sumigaw kayo at umawit sa galak. Kayo mga taga-Siyon, sapagkat makapangyarihan ang banal na Diyos ng Israel na nasa piling ninyo. Tugon. Kayo, O Diyos, ang aking tagapagligtas. Nagtitiwala ako sa inyo at hindi natatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kayo ang aking awit. Kayo nga ang ligtas sa akin. Ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Manatili po tayo ng kayo sa pagbasa ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon kay Lucas sa Kabanatang 3, versikulo 7 hanggang 18. The Gospel of Luke, chapter 3, verses 7 to 18. Kaya sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, kayong lahi ng mga lubong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa ang na nasisisi kayo at huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayong kamay, nakaamba ng palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang merong dalawang balabal, igilin mo isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang maniningil na buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil na higit sa dapat singilin, tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal at kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratang. At masihang ka sa inyong sweldo sa kanya. Nanabik doon ang mga tao sa pagdating ng Kristo. At inakala nila si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi na sa kanila, binabautismo ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang higitan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamay. Ngunit ang iba'y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. At marami pang bagay na pinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Ay pinagpala ng Panginoon
pagkakarinig ng kanyang buhay at banal na mga salita.
Salamat po sa aming choir. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagagalak na pakinggan at pagpilayan ang inyong banal na salita at ang inyong banal na spirito ang mangusap at manahan sa aming mga puso at isipan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po mga kapatid ay nasa 3 linggo na sa buwan ng Disyembre. At ating pong pinagdiriwang sa linggo ito ang linggo ng mga migranteng Pilipino o OFW Sunday. Sino po dito ang mga naging OFW? Pakitaas po ang kamay. OFW. Okay. So, dalawa po. Sino po yung may planong mag-migrate sa ibang bansa? Meron ba? Apply? Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, ayon po sa datos, ay mayroong humigit kumulang na 5,000 individual ang umaalis sa ating bayan. At mula po ito sa nakalipas na 5 taon na recently, 5 years ago, hindi ko pa po alam yung latest talaga. Pero marami pong mga kababayan natin ang umaalis sa ating bansa. Karamihan po ay mga skilled workers, health workers, mga teachers, at iba pa na mga esensyal sa ating lakas paggawa o workforce. Samantalang, hindi naman natin isinasabi ang mga naiiwang mga kababayan natin na mga manggagawa, pero yung po mga finest workers natin naroon sa ibang bansa. At ang ibang ang mga kanyagang bansa po ang nakikinabang sa kanilang lakas paggawa. Bakit po kaya? Sapagkat ang katotohanan na ang ating pong estado ng kabuhayan dito sa ating bansa ay hindi tiyak. Kung meron na tayong tinatanggap na sahod, ito ay kulang at hindi sapat. Pag namalengke po kayo ngayon sa 1,000, parang 300 namang value. Yung taas na bilihin, lalong nagpapatuloy. Kung kaya naroon ang panawagan ng ating mga manggagawa na itaas ang sahod. At ang pakiusap din natin na nawa sa mga negosyante natin mga kapatid, huwag naman mag-boarding. Sapagkat kawawa ang ating mga kababayan. At meron pang mas malalim na dahilan, lalo higit sa usapin ng pangkabuhayan, kung bakit sa pilita iniiwan ng ating mga kapatid na OFW ang kanilang pamilya. Ito po ay isang sakripisyo. Yung iwanan mong pamilya mo at harapin mo ang isang sitwasyon na hindi ka tiyak, talaga namang ipagkakatiwala mo na lang sa Diyos ang lahat. So kayo po ay ating pinagpapasalamat sa Diyos ang ating mga kapatid ng OFWs. At nawa bilang iglesia ay ating may pararamdam sa kanila ang ating pagmamalasakit at magkaroon po tayo ng mga gawain programa na nauukol sa kanila kapakanan. In fact, ang ating pong pambansang iglesia ay mayroong migrants ministry. At sa mga nakalipas po na panahon ay may mga naging pagtubuan upang tulungan ng ating mga kapatid na mga OFWs na nakakaranas ng hindi maayos na kalagayan. Name it, in the sector contemplation, napakarami pa po mga kwento ng mga OFWs na ating nararanasan hanggang sa ngayon. Ang tanong, kailan kaya mararanasan ng ating bansa na hindi na kinakailangan pa umalis ang ating mga kababayan upang dito na lang po maghanap buhay? So sana yan po ating hope, ang ating pag-asa sa mga susunod na panahon na magsasaayos natin ang kabuhayan dito sa ating bayan. Magbasa at ito po ay isang panawagan ni Juan Bautista. In fact, si Juan Bautista po yung nagsasalita sa unang bahagi ng ating talata. Sino po ba si Juan Bautista? Siya po ay tinagurian din ng Juan na tagapagbautismo. At siya ay propeta na tinawag ng Diyos upang ipahayag
ang pagdating at pagdatal ng tagapagligtas. So siya po ay pinasangkapan ng ating Diyos upang maging mensahero. Alam niyo po, ang mga propeta ay may mga katangian na kinakailangan unang-una, ikaw ay malakas at buo ang loob. Yan po unang dapat maging katangian ng mga propeta during those times. And remember mga kapatid, yung mga propeta sa Old Testament, direkta nilang pinupuntahan ng mga hari at pinapaalalahanan nila ang direktang mensahe mula sa Diyos. And they are privileged kasi meron silang direktang komunikasyon sa Diyos. Ano? Kung ano po sinasabi ng Diyos, through visions, through dreams, ano? Or even voices na galing sa Diyos, sinasabi po nila. So paano ba tayo nagiging propeta sa mga panahon ito? Sa mga simpleng pamamaraan, kumukuha tayo ng lakas at tibay ng loob na mula sa Diyos upang ipahayag ang katotohanan. So si Juan Bautista ay ehemplo at halimbawa ng kababaang loob at kabuuang loob. In humility and boldness. Kababaang loob bilang propeta dahil siya ay tumatalima at sumusunod sa Diyos, at kabuuan ng loob dahil siya po ay tagapaghatid ng mensahe mula sa Diyos. Mabibigat po ang sinabi dito ni Juan Bautista. Unang-una, ito po ay isang may tip na paalala. It is a warning. Again, last week sinabi po natin ito. Pero this time, mas mahigpit na paalala. Sabi po dito, kayong mamamayan ng Israel, sulidaw kayo sa tuwa. Kayo dapat na alalahanin kung kayo ay magpapabautismo at magbalik loob sa Diyos. At ang uri ng pagsisisi ito ay totoo at hindi balag kayo o pakitang tao na. First message ni Juan Bautista. Pag tayo daw po ay nagbalik loob sa Panginoon, hindi lang pang showbiz. Hindi lang po para may masabi sa iyo, nagbago na pala yung taong yan. Ito pong proseso ng pagbabalik loob sa Diyos ay mahaba. Hindi mo natin sinasabing ginagawa tayo ng Panginoon instantly, overnight, tapos na. Period. Ang pagbabagong ginagawa sa atin ng Panginoon ay tuloy-tuloy. It is a long process. Pero kinakailangan po natin magkaroon ng partisipasyon. Kinakailangan po natin magsumikap na iwan ang mga dating hindi maganda na ating mga isipan, uri ng pamumuhay at pag-uugali, at yakapin ang panibagong pagkakataon na tayo po ay magiging bago ng mga nilalang at nilikha sa mga Diyos. So it is an invitation for us. Isang panyaya po ni Juan Bautista na tayo ay tumungo sa pagiging bagong nilikha. At paalala niya po ay ganito. Meron pang nakamba ng mga palahol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. So mabigat po itong halimbawa dito ni Juan Bautista. Pag nagkaroon daw po tayo ng pagbabago mga kapatid, tulad dito ng palahol, meron tayong tatagpasin sa ating mga sarili. At yung hindi mga mabuting bunga ay pupulutin at itatapon sa apoy. So remember mga kapatid, sa pang-araw-araw natin pamumuhay, tinatawagan tayo mamuhay na ayon sa nais ng Diyos. Sa kanyang uri na pamumuhay. Hindi po tayo banal na dapat perfecto, nagkakasala po tayo madalas.
Pero sinasabi po dito, iwasan natin ang mga gawi na hindi nais ng Diyos. Sumunod po, pinalalahanan po ni Juan Bautista ang pagiging makatuwiran. Sabi po niya dito, huwag kayong sumingin na higit sa dapat singin. Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratang. Paano mo ba tayo magiging patas at makatuwiran sa ating kapwa? Marami pamamaraan ang itinatakda ng ating Diyos. Subalit, ang dulo ay kailangan po nating mamuhay at na may pusang pananampalataya. Pag sinabi mo natin na mamuhay ng simple, mga kapatid, sa kung anong meron tayo. Kontentado tayo. And we do our best para ma-improve yung ating kabuhayan. Pero wag na wag tayo mag-i-engage sa mga bagay na easy money. Kasi yung ibang mga tao, sabi nila, hindi na ako magkatrabaho, nakakapagod yan. Pwede naman mag-negosyo ng hindi alam ng illegal. Doon, instant money. Hindi ho yun ang pamantayan na tinatanggal ng Diyos. Sapagkat sa bawat bunga ng ating pagpapagal at paghihirap, kung ito ay natugat sa kabutihan, at ito ay hindi nakagawa ng pamaabuso sa ating kapwa, yan ay nalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Yung kakainin natin, yung ipapakain at ihahapang natin sa ating pamilya, hindi galing sa pagnanakaw, hindi galing sa pandarambo, hindi galing sa anumang forma ng pamaabuso. Okay lang isang tuyo lang yung ulam natin dyan. Simple yung ulam. Isa naman yung mga kumakain dyan sa mamahaling restaurant, ang sasarap ng pagkain, hindi naman galing sa kanilang paghihirap yung pinakain nila. Hindi kaayon-ayon sa harap ng Diyos. Sumunod po, pinaalalahanan tayo ng mga Bautista na merong mas nakahihigit sa kanya. Nasabi niya po ay ganito, binabautismo mo kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang dami na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na buhay. Na hindi man na ako kahapak dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalias. Sino po tinutukoy dito ni Juan Bautista, ang ating Panginoon Jesus? Siya, binautismohan niya sa tubig ang mga tao at hinayaan na at hinikayat na magbalik daw at magsisi sa Diyos. Subalit sinabi niya, pag dumating ang Panginoon Jesus, tayo daw ay babautismohan sa apoy at sa Espiritu Santo. Ano po ang nais dito sabihin ng ating talata? Importante ang panguna ng banal na Espiritu sa ating pamumuhay. Hindi sapat ang tinatawag nating sariling sikap ng mga tao, kundi kinakailangan natin ang panguna gabay ng Santong Espiritu upang magkaroon ng katuparan ng kalooban ng Diyos sa atin. Ngayon, isang paalala ni Juan Bautista noon sa mga tao na nakikinig sa kanya. At hanggang sa ngayon ay akma sa ating panahon. Pinapaalala ni Juan Bautista ng lahat ng mga nasusumikap na maglingkod at magbaliklog sa Diyos. Kailanman ay hindi pababayaan ng Panginoon. Alam nyo, yun naman talaga ang ating hope. Pag tayo po ay lumikot sa Panginoon, sinisikap na magbaliklog sa Kanya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yung kanyang love and care, lagi natin mararamdaman yan. Dahil ang Diyos ay mabuti. Kanina po ay ating sinindihan ang kandila ng kagalakan. Ito po ay tinatawag natin Gaudete Sunday. At sinabi po ito kanina sa ating bungad ng liturhiya. Nang ibig sabihin po sa wikang Ingles ay rejoice. At sa ating wika ay maganap.
po ang ating sinindihang Advent tree o pink. No? Kaya po ako yung naka-pink ngayon. Pero few years ago, ito ay symbol ng mga tumakbo sa pagka-presidente. Nagkataon lang naman. Although pink, nakapink po talaga ako. At nagkaroon kami ng chance na makadaw kong palad si then Vice President Denny doon sa silang. Nagkaroon po ng ecumenical service noon. And nagkaroon kami ng chance na makamayan siya. Napakabait. At from there, dumalatso kami ng General Diaz upang daluhan ang kanyang political rally. Anyway, hindi lang po rosas ang naging simbolo ng pagbabago sa nakalipas na eleksyon. Kundi gusto ko pong bigyan ng tunay na kahulugan nito. At ang tunay na kahulugan ng kulay rosas ay ang galak. Iba't iba po ang pamantayan ng happiness or joy ng tao. Ano pangalan ng boyfriend mo? CJ? Si CJ, si Joy talaga ang joy niya. So, sure ka na ba, bro? Hindi mo marinig? Ayan. Okay. So, para po sa iba, merong non-inspiration. Yan si Raya, maraming joy yan eh. Kung sino-sino. Sabi ko, sino mo talaga sa kanila? Meron po tayong source of joy. Okay. May mga tao po talaga kasing masiyahin. Oo, okay ka na lang kahawagan. Kasi wala namang dahilan, no? Ganun ba? Chismis yan. Meron po tayong iba source of joy. Meron iba na napaka-babaw ng aligayahan. Para sa kanila, lahat ay masaya. Actually, generally ang mga Pilipino ay siyahin. Madalang po ang Pilipino nakasimangot lagi. Most of our people are smiling, smiling faces, saka joyous po. At ano po yung City of Smiles sa atin? City of Bacolod. Yan. Pero hindi lang yun eh. Yung Iloilo, Bacolod, lahat po tayo ng mga Pilipino talaga. General na siya. Madalang po ang hindi masiyahin. Kaya nakapatok sa atin yung mga komedyante, no? Na tayo. Talagang magaling mapatawa ang Pilipino, magaling din mapaiyak. Pag sa mga teledrama, yung mga nag-iiyakan na. Pagkabaw talaga na. Ganun tayo eh. Dahil we are attached sa bawat isa. Yung ating interconnection na nagkakalian. Pag maligaya yung ating kasama, yung ating kapamilya, ang ating kapatid, maligaya tayo. Pag malungkot sila, ganun din tayo. Pero ano ba ang tunay na ligaya? Saan ba nanggagaling ang tunay na ligaya? Sabi po ni Ariel Rivera, ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sila. So personal relationship yan. Yes. One of the sources po yan. And hindi na po yan ang sinasabi natin source of joy. Unang-una po yung joy of service. Yung kagalakan ng paglilingkod. Tayo po ba ay nagagalak maglingkod na kapatid? Yan. Para sa ating mga mananampalataya, pag naglilingkod ka sa Panginoon, merong kagalakan. Na kahit medyo lumalapas ka na sa iyong limitasyon bilang tao at sa iyong kakayanan, napupuno ito ng kagalakan sapagkat alam mo na pinaglilingkuran mo ay ang Panginoon na buhay at ang ating kalapagligtas. So kapag tayo po ay naglingkod
sa Panginoon, merong fulfillment. Isang uri po ng kaligayahan na hindi pwedeng matumbasan ng anumang bagay sa mundo nito. Kaya alam nyo, naramdaman ko yung joy of service natin sa preparation sa kantata, and during the kantata, and after the kantata. And I pray mga kapatid na ito yung magtuloy-tuloy. Kasi baka naman medyo wala tayo. Sabi ko, meron pala akong talent mag-choir. Mag-choir na ako. Sabi sa akin, huwag ikaw, kumanta ka pa lang. Sabi na, makalit na. Ngayon mo na siguro ako nakita mag-choir. Makalit na ako makatan. Ikalawa po, the joy of giving. Tapos tayo po ay nagbigay ng may kagalakan, swak yan, patok yan. Nais mo na siya para sa atin. Ngayon, from the past month, atin po napakinggan yung message dyan, siguro ni Elder Lloyd, no? Nakita po natin na sa bawat pagkakalob natin para sa Panginoon, dapat nabuugat ito sa pagmamahal, susundan ng kagalakan. Bakit po? Kasi kapag nagbigay ka, dapat masaya ka. Hindi yung parang ayaw mong i-ibigay ito. Bawi ka. Naalala ko yung sa pastor natin nag-offering. Tapos pagkatapos ng offering, bumalik ko sa mga usher. Bakit po? Sabi ko, pastor, yung sukli ko. Yung mga kapatid, once na binigyan na natin na sa Panginoon, dapat mag-decide na tayo, wala purong sulong dyan. Buo ang ating loob sa anumang ipagkakalaw natin para sa Panginoon. Wala nang bawian yan. Ngayon, kung magpapasukli ka sa Nikons, okay lang, paminsan-minsan kung hindi mo naman sinasadya. Pero yung magbubigay ka sa Panginoon, dapat handa ka, buo sa sarili mo, kumbisido ka sa sarili mo, at meron kang kagalakang magkakalaw para sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo pinagawian ng Panginoon eh. Pag tayo pinakakatanggap ng mga pagpapalag biyaya, hindi naman sasabihin, uy, teka mo na, mali pala yung nabili ko sa'yo. Akin na ulit. And minsan ganun tayo bilang mga tao. Dahil nanghihinayan tayo. Pero tandaan po natin yung galak ng nangyari na yung bagay sa mundo. At yan ay katangian natin bilang mga anak ng Diyos na tunay na kagalakan na mumula sa Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, maraming paraan ang mundo na maaaring bigyan ng definisyon ang kagalakan. Naikit. Pero lahat po yan ay mga pansamantala lang. Temporal. Ang tunay na kagalakan ay magmumula sa ating Panginoon Jesus. Natin pong inaasam ang kanyang pagpasok muli sa ating mga buhay. At pagdating ng araw ng kanyang kapanganakan, ay ating ipagdiriwang ang kanyang pagpapahayag sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Paanyaya sa pagkakaloob, sa ating matapat na pagkakaloob ng mga alay, pasasalamat, mga pangako at ikapu. Nakikita natin kung paano ginagamit ng Panginoon ang Iglesia sa gawain ng paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang mga ministeryo. Bahagi ito ng ating tungkulin sa kanya ng patuloy di nagkakaloob sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ganito ang sinabi ng manunula sa aklat ng Hebreo, ang paggawa ng mabuti at pakikibahagi sa paglilingkod ay huwag ninyo itong kaliligtaan, sapagkat kalugod-lugod sa Diyos ang mga
maluwag sa puso namin ibinabalik sa iyo ang lahat at may kagalakan naming nais. Ibahagi sa iba ang bigay mong pag-asa at pagpapala. Gamitin mo nga po kami at ang mga ito upang patuloy kang maramdaman ng aming kapwa at maalala nilang magpasalamat sa iyo, gayon din kami araw-araw. Amen. at sabahin sa mga oras nito. Ang aming pagkalakan, Panginoon, na kayo ay aming paglingkuran. At aming may talaga ang aming mga buhay para sa iyo. Panginoon, nawa ay ipaunaway sa amin sa mga oras nito. Na ang tunay na kagalakang nararanasan ng inyong mga nakapikot ay magmumula lamang sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil marami ito ikinakasakakang instrumento upang paghalawan namin ang kagalakan. Naroon ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang mga partners po namin in life, ang aming mga anak, the joy of ministry, Panginoon. Ang kagalakan na maitalaga namin ang aming sarili patungo sa aming kapwa. Maitalag ang kagalakan, Panginoon, na kami ay makapagbahagi ng anumang mga pagpapala namin natatanggap. Ang lahat ng iyan, O Diyos, ay buhat sa iyo. Panginoon, huwag nawa namin ipagkait ang kagalakan ko at bangkus, ibahagi namin. At ito ay aming ipamalita at mga ipahayag sa lahat ng oras at panahon. Hindi lamang sa panahon ito ng pagdatalan ng kapaskuhan, kundi maging bahagi ito ng pang-araw-araw naming pamumuhay, na kami ay nagagalak sa anumang aming ginagawa, sapagkat kami ay naglilingkod sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. O kaya, Panginoon, sa umaga nito, inyong bigyan ng kaaliwan ang aming mga kapatid na nakakaranas ng matitinding kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa iba pang mabibigat na hamon na kanilang kinakaharap, Panginoon,
hindi man nila ito makita sa mundong ito, nawa masutungan nila ito sa pamamagitan ninyo, Panginoon. At tunay na lakas at kagalakan ng aming pamamahay. O kaya, Panginoon, sa umaga ito, muli nyo kami pagpupulin. At ang Espiritu ng kagalakan ang manahan sa bawat isa, Panginoon, na sa bawat aming ginagawa at gagawin pa sa mga susunod na panahon, kayo, O Diyos, ang siyang magiging tagapangunan ng bawat isa. Panginoon, hayaan ninyo na kami ay mamuhay at mag-iikot ng may kagalakan. Ito po ang aming pagsama po na namin ng may pasasalamat. Lalo higit sa mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa lingkong ito. Amin po pinapanalangin at pinapakasalamat ang panibagong buhay na hindi papagkakalog sa aming kapatid na Ton. 57 years o Diyos na kinakatapatan ng kamulian sa Kanya. Salamat po dahil patuloy po pa rin siya ginagamit sa mga oras ngayon. Patuloy niyo po siya kinakasangkapan. At dalangin ko po ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, dahil hindi po sa aming kapatid na Queenie at Jean, na naroon po sa ibayang dagat. Ingalan po sila, Panginoon. At dalangin din namin ang iba man namin mga kapatiran ng mga OFWs, ang mga migrant workers, Panginoon, na patuloy na nagsasakripisyo. Dahil hindi po, nadarating na ang Pasko na malayo sila sa kanilang pamilya. Panginoon, ang kagalakan ninyo ang magdulot ng kagalakan sa kanilang buhay, Panginoon. At ang kanilang nararamdamang sakripisyo at paghihirap ay magdulot ng kagalakan mula sa inyo. Kaya sa umaga ito, inaalala namin sila. At patuloy namin pinagpapasalamat ang lahat o aking pagbukulorin niyo po kami sa diwa at tanin ng pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Umayo tayong taglay at magalakang nagmumula sa Panginoon. Ikayat sa ating Apostol Pablo ganito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipalaman nito sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit na dumating ang Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawa ng tao ang siyang mag-ingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Umayo tayo sa kapayapaan, nakandang ibigin at paglikuran ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak at Diwang Patnubay. Amen. Pwede po muli natin ng rejoice in the Lord.